Verse 45, ito ay upang kayo ay magiging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masasama at sa mga mabubuti. At binibigay niya ng ulan ang mga matutuwid at mga hindi matutuwid. Ano napansin niyo sa verse na yan? Bakit ganon? Walang pinagkaiba, di ba? Amen. Pag ikaw ay mabuti, pag ikaw'y masama, sumisikat doon ang araw din. Nag-uumaga sa kanila, nagagabi sa kanila. Kahit ikaw'y mabuti, umuulan sa iyo, umuulan din sa kanila. Umaaraw sa iyo, umaaraw din sa kanila. Walang pinagkaiba. Ano daw? Yung po yung tawag doon sa common grace. Ang pagmamahal po ni Lord sa atin is pantay-pantay. Amen. Hindi siya tumitingin sa kung ano ka. Kahit masama ka, kahit mabait ka, ang grasya po ni Lord is pantay-pantay. Umisikat ang araw sa kanila, sumisikat din ang araw sa atin. Kumakain sila, kumakain din tayo. Pantay-pantay po ang grasya. Kaya kami sa parang yung mga taong sinusupa natin, parang ayaw natin makasama. Tandaan po natin na habang buhay sila, may pagbabago. Habang buhay sila, pwede silang magbago. Kung tingin mo sa kanila, lasinggero, magnanakaw, sinungaling, marites, dadating po sa punto, hanggat buhay sila, ipanalangin nyo, kasi dadating sa punto na hanggat buhay sila, may pagbabago. Tingnan nyo dati naman ganun din kayo, di ba? Di ba dati, maglalasing kayo, nagwawala, sinungaling, magnanakaw, di ba dati naman ganun tayo? Galing tayo doon. Tapos titingnan mo sila, nakakala mo, kalinis-linis mo. Ano ko, sino ka na? Nasimpo ka lang. Nag-Bible study ka lang. Amen. Tingin mo sa kanilang sasama. Amen. Hindi po dapat ganun tingin natin sa mga tao. Amen. Kung si Lord nga, tinitingnan sila na pantay-pantay. Kagaya natin, tayo, titingnan natin mas mataas tayo sa Lord. Di ba? Tingnan po natin ang ating kapwa na katulad natin. Hindi po tayo yung kala natin kalinis-linis natin. Amen. Yung titingnan natin ang sarili natin, kung hindi tayo nakakilala kay Lord, baka ganun din kayo. Baka ganun din tayo. Kaya nga sabi natin, habang may buhay, may pag-asa sila. Pag minahal natin ang ating kaaway, ay ginagaya natin kung ano ang Diyos. Nakita niyo ba yung picture ng anak na ginagaya yung kanilang magulang? Amen. Di ba ganun yung kung ano yung ginagawa ng magulang, ginagaya ng kanilang anak. Parang si Faith, na kita niyo naman pag sa Facebook, yung aming mga aw-aw-aw, tap-tap-tap, like, share, ginagaya ni Faith yun. Minsan makikita mo na lang sa live, naggaling gano'n na siya. Sa una, siya parang tinitingnan lang niya, pero kinabukasan, maririnig mo siya, ginagawa na niya. Amen. Parang ganun po tayo. Kung anong ginagawa dapat ng Panginoon, ganun din yung ginagawa natin. Kasi dalawa lang daw yun. Pwede kang anak ng Diyos, pwede kang anak ni Satanas. Amen. Kung kung hindi mo iibigin ang iyong kapwa, hindi ka anak ng Diyos. Verse 46, kung ang mga nagmamahal sa iyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa din iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa sa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo at kagaya ng Ama na nasa langit. Amen. Parang yung gusto ituro sa atin ni Lord, maging iba tayo. Amen. Hindi lang ang babatiin nyo yung kapwa Kristyano. Amen. Kasi anong pinagkaiba nyo sa iba? Kasi sila binabati rin nila, yung kakilala nila. Kung mahal mo lang ang taong mahal mo, para ka din makamundo. Amen. Paano ka magiging testimony kung hindi mo mahal ang kaaway mo? Ang buhay natin ang iksik-sik. Tapos pipiliin pa natin na Magalit. Amen. Pipiliin pa natin na dala-dala natin yung mga galit, sama ng loob, kaysa piliin natin na maging masaya. Di ba? Pasan-pasan, di ba paggalit tayo sa isang tao, ang sakit sa dibdib? Amen. Ang hirap magpatawad. Iisipin mo yun hanggang pagtulog mo, pamigat isa sa tao. Amen. Dami mong iniisip, ang hirap, parang mabaliw ka pa kung mas malala yung ginawa mo. Pero pag nagpatawad ka, parang nirelease mo, nahil yung puso mo, nirelease mo yung nararamdaman mo.
Lord. Di ba nga? Hayaan mo na si Lord kung anong ginawa sa iyo. Hayaan mo na si Lord ang kumilos sa mga ginagawa sa iyo. Amen? Ano man yung dala nyo sa ng loob ngayon, i-release nyo na yan. Sa magulang nyo, sa kapwa nyo, sa anak nyo, kung ano man yung meron kayong nararamdamang sama ng loob, tanggalin nyo na yan. Papabigat lang yan sa inyo. Baka patay na lang, dadalhin nyo na lang sa hukay, may sama pa kayo ng loob sa inyong mga magulang, sa inyong mga kaibigan. Isipin na lang natin, piliin na lang natin maging masaya. Hayaan na lang natin si Lord yung kumilos doon sa mga taong nagkaroon ng sama sa atin. Love your enemy. Amen?